Pasabog na balita mga kababayan. Muling nayanig ang mundo ng politika matapos pumutok ang usap-usapan na may isa na namang mataas na personalidad ang di umano'y arestado at lumuha pa sa loob ng selda. Kasabay ng kontrobersyang ito ay ang walang prenong pagbubunyag ni dating Senate President Tito Soto. Ayon sa mga nakalap nating impormasyon, may hawak na matinding resibo at ebidensya si Soto na magpapatunay umano sa mga katiwalian at malalang kapalpakan sa kasalukuyang sistema. Ang mga hawak niyang dokumento ay sinasabing may direktang koneksyon sa mga nakatataas na opisyal. Dahil sa patong-patong na isyong ito, hindi na naiwasan ng mga political analysts na magtanong, babagsak na nga ba ang pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa dami ng isyu, mula sa naghihingalong ekonomiya hanggang sa mga kontrobersya sa mga kakampi, tila patuloy ang paghina ng tiwala ng publiko. Ang mga revelasyong ito ni Soto ay tila nagbuhos ng gasolina sa nagliliyab na apoy ng pagkadismaya ng mga mamamayan. Ano ang susunod na hakbang ng palasyo para pigilan ang pagsingaw ng mga bahong ito? Kayo, mga kasolid, naniniwala ba kayong may katotohanan ng mga pagbubunyag na ito? O isa na naman ba itong atake para pabagsakin ng gobyerno? Panoorin ng buo ang video at iwanan ng inyong mga komento. Diyan sa naratibong pinapakalat ngayon ng Malacanang na kung saan weekend bigla nilang ilinabas yung balita na nahuli na daw itong si Zaldico. Gayong wala hong lumalabas na balita, walang international news outlet na naglabas ng balita na yan, tanging si Bangag lamang. Di ko natin malaman, pag hit-hit siguro niya, biglang pumasok sa utak niya. O paano kaya, sabihin natin nahuli niya yung si Zaldico para kahit paano malihis ang usapan at makalimutan na sabay na ng mga kapalpakan at pagnanakaw ng aking administrasyon. Di malabo, kaya kailangan nung nating marinig ang mga punto de vista ng ating ma-issue. Pero bago lahat ng yan, siyempre, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Mega love shoutout. Ako, matagal-tagal na tayo hindi nakakapag mega love shoutout, no? Kaya kailangan na ho nating mag mega love shoutout ata. Teka lang ho ang ating mga nagpakulay. Naku, matagal-tagal na tong mga to. Ito 5 hours ago ito. Mega love shoutout dito kay Sir Jordan Cabico. Sir Jordan, anak ng Petrang Garapata. 1 year and 3 months palakpakan. Member na ho siya ng 1 year and 3 months ha. Ito na ho yung mga nagpakulay sa mga nakalipas na panahon. Si Ma'am Rosemary, talaga naman. Talaga naman, kahit walang mega love shoutout, talagang tuloy-tuloy siya magpakulay. Si Ma'am Rosemary. Mega love shoutout dito kay Rosel Yuko. Mega love shoutout dito kay Sir Jordan Cabico. Palakpakan natin yan, syempre. Dito kay Consuelo Neri. Maraming salamat ho, madam. Mega love shoutout. Maraming salamat sa kulay. Dito kay Van, maraming salamat. Dito kay May Labradors, maraming salamat. Dito kay Ma'am Raspberry. Ganda ni Ma'am Raspberry. Palakpakan natin. Ayun. Dito kay Ma'am Rachel Go. Mega love shoutout. Palakpakan natin. 2 beses tong si Ma'am Rachel Go. Maraming salamat. At dito kay Tess. Tess, maraming salamat. Hindi ko pa na-flash dyan yung mga pangalan, pero sa mga susunod na magpapa-shoutout, ipa-flash na ko natin dyan. Hindi yung required na magpakulay. Hindi yung required dyan. Kumbaga, kung trip nyo lang, gusto nyo makakita ng kulay sa comment section natin. Hindi required ha. Hindi ho tayo naghihingi ng... Dito sa PH Update, wala ho tayong GCash, hindi ho tayo nanghihingi ng donasyon, o kung ano pa man. Pero kung pakulayan nyo yan, hindi ko naman ho kayo mapipigilan. Kaya ang aking, maibabalik na lang sa inyo, ang aking mega love shoutout. Hindi ko maano yan Kumbaga, wala na ho akong magagawa dyan. Hawak nyo mga device nyo. Pero hindi required yan. Intindihin nyo, i-share nyo, i-like nyo, ibahagi nyo sa mga mahal nyo sa buhay itong ating mga mapapakinggan dito sa video na to. Napakalaking bagay na hunod mga kababayan. Rerekta ho muna tayo dito kay Benny Abante. At standby lang dito si Atty. Vic. Tapos, kasi mahaba-haba yung video niya. Kailangan babaran natin yun. Ngayon, talagang babalagbagin ho natin dito itong si Benny Abante. Itong banal na aso, santong kabayo. Natatawa ako. Hihihihi. Banal na aso, santong kabayo. May malet at envelope ako. Hihihihi. Ganun ba yun? Pambihira talaga tong si Benny Boy. Ito. Po sa STL. Good evening Hi, po. Joby, Chiki, Marcel. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po. Benny, Ka-close na ni Benny Boy. Bakit?
mayat maya ba ini-interview ka ng mga taga mainstream media? Hindi ako nagtataka. Hindi ako nagtataka, Benny Boy, ha? Hindi ako nagtataka kasi tawag dito, kayo magkakachokarat ng mga walang yan taga mainstream media na yan. Ang una kong tanong ay napakasimple. Isa kayo sa mga sa mga talagang napigilan eh. Alam namin marami pa kayong gustong tanungin pero dahil bawal ang probing, parang dapat clarificatory lang. So ano yung pakiramdam na medyo gusto nyong tumodo pero hindi kayo makatodo? Yan, anong pakiramdam? Anong pakiramdam na gusto mong tumodo, hindi ka makatodo? Baka may diabetes ka. Hindi na tumodo. Pang-asar ni Tatay Digong yung kay Tata, di ba? Yan si Tata, wala na yan. May diabetes yan, di na kumakain. Di na makakatodo yan. Nakunto ka. Hindi na makakatodo yan. Talagang medyo... Pigil ba, pigil? Talagang mahirap, no? Kasi talagang Sumakit ba puso mo, Brad? ang kinakailangan, tinan mo mabuti kung ito ay clarificatory question o probing question, no? Talagang okay naman yung aming chairman sapagkat talagang pinipigilan niya na she would like to be fair, no? She would like to be fair. She would like to be fair. Ayaw niya naman na She would like to be fair. basta Raulo ka ba? Si Raulo ka ba, Pastor? Pastor Benny Abante. Yan ho, magsilbing aral sa inyo lahat. Hindi porket tinatawag na pastor, ika nga gumagawa na ng matino. Hindi porket tinatawag na pastor, gumagawa na ng matino. Ito, sigurado ko dito. Dalawa. May dalawa ho akong pastor na kakilala ngayong mga panahon na to. Pastor Kibuloy at Pastor Benny Abante. Mula pagkabata ni Benny Abante hanggang ngayon naging congressman siya, kahit pagsama-samahin niya yung humanitarian niya, hindi man lamang ho lalampas sa 1% na nagawa ni Pastor Kibuloy. Yan ang sigurado ko. Ibibet ko dyan yung PH update. Sigurado ko ho yan mga kababayan. Nakapagpatayo na ba yan ng eskwelahan? Jose Maria College. Nakapagpatayo na ba yan ng eskwelahan? Pag nakapagpatayo na ng eskwelahan, yaang si Benny Abante, saka nyo ko balikan. Yung pamotor-motor niya at palagay-lagay niya na sigar sa bibig, hindi, walang bitaw sa atin yan. Saan nyo nakita yang si Benny Abante, anong hindi siya politiko, si Pastor Kibuloy, hindi politiko, merong kalamidad, mabilis pa sa alas 4, nandyan rumiresponde kay OJC. Pagka nandyan na yung simbahan nitong si Benny Abante, saka nyo na ako balikan. Di ba? Kaya, pagdating sa naratibo, pagkasi nakita nyo yung nagawa ng mga tao, doon yung masasabi na, ay, hindi totoo ang inaakusa sa mga tao na to. Ngayon, yung mga nagpapakabanal, nagbibida-bidahan, naghuhusay-husayan, mapapasabi ka na lang na, ay, baka may maleta at envelope yan. Palakpakan. Sabi ko sa inyo mga kababayan. kami lang magtanong kung ano-ano eh. So she really would like to be fair. Para Dapat tinanong mo si Madriaga, meron ka bang maleta? naman po walang masabi yung publiko na talagang medyo Ako, huwag mo akong bubisitin, Bellboy, ha? Mahaba-haba yung video ni Atty. Vic. Ako, gusto kong namnamin yun. Bawat ika nga, gusto kong ibahagi sa ating mga kababayan. Huwag mo akong bubisitin dito. medyo Baka patahimigin kita dito sa PH. pinaharang namin ng impeachment. Galingan mo, Brad. Siguro parang tulong din yun sa baka kasi ma-technical kayo at sabihin na talagang parang na kayo nag-impeachment court. Tama po ba na kailangan talagang magpreno ng konti? Yes, kasi we are very careful na maging talagang akusahan kami na trial na yung ginagawa nyo eh. Kaya naniniwala po naman kami na dapat talaga yan verification lang yan. Bine-verify namin ng katotohanan yan. O hindi kami aalis doon sa sinabi ng aming resource speaker sa kanyang mga supplemental affidavit, sa kanyang affidavit. Yun lang ang nakita ko dito. Kaya kami naman, very careful naman kami na magtanong. Kong, magandang gabi. Very careful daw sila Nakakatawa.
Ano nga kayo yung parang sinausaw-saw nyo yung daliri nyo, yung borderline, yung tipong, yan, mapapansin ba? Yan, ganun nga ginagawa nyo. Po si Maricel po ito. Ay, sir, yes. Si Raulo ka ba, Benny Boy? Nangyaka si Raulo ka ba, ha? Opo, punta lang po ako dun sa naging pahayag ni Ramil Madriaga. Ano po ba ang bigat noong sinabi niya tungkol dito sa term sharing allegedly na naging agreement daw ni PBB? Ito naman si ate naman. Kilala niyo yan, yung reporter sa News 5. Binabanatan nga ni PRRD yan. Ba't makikipag-sharing siya dyan? Alam ni PRRD na adik yan si Marcos Jr. May bagahe nga magte-term sharing. Si Sara Duterte na presidente, madam. Ba't pa magte-term sharing? EM at saka po nung nina VP Sara na by 2025 dapat bumaba ka na. Ano po ang bigat nito doon sa kaso? Actually, palagay mo kaya tatanggapin ni BBM na magkaroon ng term sharing niya samantalang dapat tapusin niya ng 6 years ang kanyang termino. I don't think that the president would accept the term sharing scheme. Pero I mean, Wantakin mo, pati pala ikaw, ano ginagawa mo dyan pag magpapa-interview ka pa? Talagang tandang kulubin na to. Matanda na rin naman ho tayo, baka hindi nga kami nagkakatlayo ng edad niya. Kaya ako nagsusumbrero kasi napapanot na ho ako. Ayaw kong ipakita sa inyo yung makinang nabumbunan ko. Halos magkasang edad lang kami niyan. Baka nakaklase ko nga yan sa San Andres Bukid ano po yung kinalaman nito doon sa kaso? Is it because merong part doon na may sinasabing another scenario, pwedeng assassination? Yun, kasi sinusubukan ko po siyang i-connect doon sa impeachment na bakit siya importanteng pag-usapan doon sa hearing. Alam mo, yung bang that's the first time I heard na merong tinatawag na agreement sila na pag 2024 na o 2025 mag-resign si BBM, bibigay niya sa Vice President. Palagay ko that would be against the Constitution. Because the Constitution has already nilagay na ron dapat 6 years ang term ng ating Pangulo at ng Vice President. Kung sakali mag-resign naman siya, wala nang problema sa amin Halimbawa, bukas mag-anunsyo to si Bangag, sabihin niya na, I resign. Bigay kay Sara, term sharing, edi okay, palakpakan. Malapit ka ng makulong, walang yaka. Ano ibig sabihin, nag-term sharing? Biglang nag-resign to si Marcos Jr., sasabihin na okay na tayo kay PRR. Hindi. Walang ganun. Hindi kasama sa usapan yun. Pag hindi ka na presidente, dapat sa'yo makulong. Diba? Kung saan-saan mo dinala sa bayan ng Pilipino. Ngayon, kung gagawin nating term sharing yan, sa akin lang palagay, that would not go well with the people. Yeah. Pero base po doon sa salaysay na inilatag ni Ramil Madriaga kahapon, tingin po, ano po ang basa nyo sa kanya? May kredibilidad ba siya? Yan. Well, it remains to be seen. Alam mo, ang nakakalungkot nga lang, hindi nagpunta ang Vice President. Para saan pa? Kayo nga, hindi kayo kumbinisido na may kredibilidad siya. Para pupunta si BP Sara? Hayaan nyo, nagpapahinga si BP. Busy siya, marami siyang ginagawang trabaho. Huwag siyang istorbuhin. Palibasa kayo dyan sa House of Representatives, malet at envelope lang nasa utak nyo. Ang dami nyong free time, kaya nakakapag-impeachment kayo. Si BP Sara, busy na yung mga panahon na to. Huwag nyo siyang igaya sa mga kabalbalan nyo, okay? She could have answered all the allegations one by one. Sapagkat nakita ko naman na napakaraming nireveal si Madriaga, especially sa kanyang supplemental affidavit. Nakita nyo na there are people that he mentioned. Yung mga tao na mention niya, yung painting na binigay niya, yung mga bangko kung saan nagdeposito ng pera, yung Mention. 25 million na binigay sa kanya para bumili ng mga motorsiklo. And I even
ask him, ikaw ba ay makapagbibigay ng ORCR sa lahat ng mga yan? O, Alam nga naman itatapon niya yung ORCR pagkatapos niya binili yung mga sakyan. Ngayon kung nasa kanya pa rin yung ORCR, ibig sabihin hindi sa kanya yan. Benny Abante ha. sabi niya, yes, maibigay ako. Ibig sabihin, Oh. mahirap ding pabulaanan yung kanyang sinabi. Nako, yan na nga ba sinasabi natin eh. Dinadaan ho tayo sa mga kabalbalan. Kala nila kahapon lang tayo pinanganak. Halimbawa ako, kahit hindi ako inutusan ni PRRD, hindi ako inutusan ha. Sa utak ko lang sinabi niya, basta sasabihin ko dito, eto sombrero na to pinabili sa akin ni PRRD. Para hindi makita bumbunan mo, gagamitin niya sa kampanya. Pwede ko sabihin yon. Pero para patutuhanan na inutusan talaga ako ni PRRD, hindi lang sapat yung laway na lumabas sa bunganga ko na inutusan ako ni PRRD. Hindi yung ganun gumagana ang mundo. Kung ganun pala, pwede akong bumili ng pwede akong maghanap ng chicks. Tapos sabihin ko, pinapahanap sa akin ni Pastor Benny Abante to. Pinapadala sa akin dito sa lugar na to. Di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Hindi pwedeng yung laway-laway lang. Asan yung text message? Asan yung ang tawag dito, yung chat ni PRRD, yung utos, yung ikatlong tao na magsasabi, inutusan kami ni PRRD, pinatulungan pa nga sa akin si Madriaga, nagpunta ng BMW. Dapat meron ganun. Pero kung lahat lang lumabas sa laway ni Madriaga, parang Bikoy 2.0 lang yan. Ikaw naman, Benny. Naganap ako ng chicks. Sabihin ko, dadaling ko sa opisina mo. Kahit hindi totoo. Pinapabigay, pinapahanap sa akin ni Pastor Abante to. Daling ko daw sa opisina niya. Ganon-ganon na lamang masisira na ang iyong kredibilidad. Masisira na ang iyong pagiging pastor. Ganon din kita, Tigdigong. Pero pagka yung anak mo, inutusan din ako ni Princess, sabi ni Daddy, ito, dito yung bahay, sasalubungin ko kayo, nagpicture ako. Ito si Princess, yan si Princess. Alam ni Princess na sinalubong pa nga ako. Yun ang ebidensya. Pero yung laway ko lang na sinabi ko, hindi yun. Pero kung gusto mong tanggapin yung sinabi ni Madriaga, magmumukha kang tanga talaga. Anak ng tawa, ang tawag sa inyo ng mga kababayan natin, Pastor Tanga Abante. Gusto mo yun? One by one yan. Ilan niya? More than 70. 70 sa numero na binanggit niya na kinakailangan pabulaanan ng ating Vice President. Hindi dapat pabulaanan. Ba't pabubulaanan? Sa Senado na pabubulaanan yan. Sa korte na niya pabubulaanan yan. Yun ang proper forum. Anak ng toko, sino makakausap ni BP Sara dyan? Yung mga di umanong maletagang? Huwag na lang. Especially, may mga picture pa na inilabas na nagbibigay siya si Vice President, nagbibigay ng flag. Para saan? Binigyan ako ng flag, pinahawak sa akin, close na kami. Yan, di ba? Huli, di ba? Kaya pinapaulit-ulit na i-play na yung flag, inaabot kay Madriaga para ma-establish na close sila. Sira ulo ka ba? Favorite expression ni Bitch. Sira ulo ka ba? Ha? Ay, subscribe kayo dun sa next channel ko. Sira ulo ka ba? ang pangalan ng channel ko, Sira ulo ka ba? Subscribe na kayo. Kay Hindi, Madriaga. mag-upload na ako doon sa isang channel ko, yung PH Trending. Kailangan ko na mag-upload doon. Marami na naghahanap sa akin doon. Kaya abangan niyo ho ako doon, mga kababayan. Pangalawa, meron pang greeting ng birthday si Vice President Kim Madriaga. So, Teka lang. Ako, pinakayo ko sa lahat yung pinaglolo ko sa bayan ng Pilipino. Ito yung greeting na sinasabi nitong si Raulo ka ba? Tignan nyo yung mga kababayan. Isang damukal na greeting. So special si Madriaga. Anak ng toko, hindi nga alam pangalan, hindi nga niya masabi na happy birthday, ha? Sir Rem, pagkita tayo, magkape naman tayo. Walang ganon. Sa mga please, sa mga makakapanood nito na
malapit kay BP Sara. Pa-shoutout naman ako. Meron lang akong ipoprove na point. Hindi kami close, pero pwede ako pa-shoutout yung happy birthday PH update. Isa lang. Sige na. So mga pasundot lang ako. Mabilis lang naman. Wala 3 seconds yun. Meron lang akong ipoprove na point dito kay si Raulo ka ba? Please. Sa mga makakagawa ng pabor para kay PH update. Ngayon pa lang nagpapasalamat ako. Ayan Benny Abante, napakarami ngayon yung birthday greetings, gagamitin yung na sasabihin nyo na special si Madriaga kay BP Sara. Ang dami niya John Rachi Gigayon, dami yan. Dante Islabon, ang dami Mayor Abong Chan. Ibig sabihin, close na yun ni BP Sara. Anak ng toko, napaka-friendly ni BP Sara. Lahat na lang ng taong nagpaano sa kanya. Best friend niya. Di ba? So, yun lang sinabi na hindi na walang kinalaman at hindi kilala ni Vice President si Madriaga, paano niya pabubulaanan yan? Di ba? So, sabi ng mga host, galing naman ni Benny Boy. Yung sinasabi ko, yung palabas-labas mo ng dila na ganyan, yan yung yan yung kung, kaya ka natatanong na si Raulo ka ba kasi linalabas mo dila mo O yan tingnan mo to. Lahat, ibig sabihin, lahat ng mga individual na to, kailangan pabulaanan ni BP Sara na hindi niya kaklose yung mga yan. Kung i-connecta natin lahat ng individual na yan na sinashoutout ni BP Sara, anak ng toka, si BP Sara na ang best friend ng buong Pilipinas. Si BP Sara na ang kaibigan ng bawat isang Pilipinong sinoutout niya. Ganon! Nagnya ka, Benny Boy Sinasabi ko sa'yo, tuloy-tuloy mo lang pagpapa-interview mo, inaabangan kita. Good evening po, Kong, si Chicky Verhel po ito. Sabi nyo nga po, ang dami pong na-reveal dun sa supplemental affidavit. In fact, ang Dito naman si Chicky Verhel, madami daw, kinikilig-kilig pa. sabi nyong na-mention ngayon lang po, Na-mention! Alam mo ibig sabihin na-mention? Alam mo, sa mga nanonood ng Flip Top, alam nila ibig sabihin yan. Yung mention, alam mo yon. I-comment nyo sa baba para malaman ni ate kung ano ibig sabihin ng mention. sa tingin po ninyo ba ay talagang kapanipaniwala na ito? Sabi nyo kanina, it remains to be seen yung kredibilidad. Pero sa ngayon, mukhang, based on what you're saying, mukhang naniniwala kayo. But if not, is there anything na nagda-doubt po kayo? Anything na sinabi po ni Madriaga kahapon na nag-doubt kayo? In my honest opinion dyan, Cheryl, nakita nyo na umiyak pa si Madriaga. Buti kung Nakita nyo yun, umiyak pa. Si Garma, Kerwin Espinosa, Mabilog, umiyak lahat yan. Pero lahat yan merong kinasasangkutan na problema. Palakpakan. Kahit ako kaya kong umiyak dito, gusto mo iyak ako. Huwag na, bato. Kalokohan. Hindi ibig sabi, andan sa teleserye. Anak na to, malay ko bang naging artista na yan si Madriaga, iyak-iyak ko. Si Raulo ka ba? parang crocodile tears lang ang ginawa niya, pero talagang umiyak siya ng gusto Biyak. Anong ibig? Baka kasama yun sa script. Baka kasama yun sa utos sa kanya. Tatanungin ka ni Madam Chair, basta iyak ka lang, tatanungin ka niya, sakay ka lang ha, basta para kapani-paniwala. Sabihin nung pag-iyak niya, no? Yung ibig sabihin nun, para merong impact yung magiging testimonya niya. Kahit puro kasinungalingan, emotional appeal. Masdan ko yung kanyang emotional upheaval niya. Anong ibig sabihin nun? Kaya sabi ko, kung itong si Madriaga, puro kasinungalingan ang sinasabi niya sa kanyang supplemental affidavit, samantalang that was taken under oath, no, at hindi nagbago naging para bang iniisip ko, naging consistent din ang kanyang testimony. Consistent. Paano mo kayo pauulaanan yan? Oo. Alam mo magiging consistent? Alam mo ano magiging consistent? Ang magiging consistent dito,
yung pagsagot nyo doon sa mga mali-malitang ninakaw sa kaban na sambahin ng Pilipino noong 19th Congress na kung saan kabilang ka din. Sana naman, Pastor, Pastor Benny, sana healthy ka pa rin pagdating ng mga panahon na yun. Ako gusto ko makita mo yun eh. Hindi na nakita ni Akop yun eh. Sorry na lang sa kanya. Pero ako gusto ko makita mo pa yun. Yung maging presidente si VP Sara. Diba? Oh, alam mo na sasabihin mo noon, Benny Boy. Ang sasabihin mo noon, hindi naman kami magkaaway. Kaibigan ko yan. Sinuportahan ko nga yan noong 2022, palakpakan. Urur. Ngayon, pangalawa, isinuggest ko pa nga sa aming chairman na imbitahan natin itong mga taon to. Si Nolasco, sila Chica, Gina Acosta. Imbitahan natin yung mga yan. Oo, para malaman natin talaga totoo na kilala ba nila itong si Madriaga. Ngayon, yun lang sa akin, no? Kaya sinabi ko, itong affidavit na ito, maaari maging smoking gun to eh. Sapagkat look, Di ka pa ba nag-move on dyan sa smoking gun na yan? pag inibitan namin yung mga taong binanggit niya at sinabi nila na totoong nangyari yan, sinabi nila, no? Of course, sasabihin nila na Pinasinungalingan na ni Colonel Chica. Yung mga binanggit niyang pangalan, nag-post na sila, baka hindi pa nalalaman kasi nasa bubble kayo eh. Di ba? Nasa bubble kayo dyan sa House of Representatives. Kung ano lang yung gusto nyo maintindihan, ano lang gusto nyo makitang post, ano lang gusto nyo marinig, yun lang ang nakikita at naririnig at iniintindi nyo. Di ba? Kaya sabihin nyo doon sa mga handler nyo, may mga tauhan nyo, ayusin nila. hindi totoo yan. Wala ka dyan. Pero for example lang, talagang naipit sila. As sinabi ng totoo yan, paano pa umulaan ng Vice President yan? Si paulit-ulit na sinasabi po no na clarificatory hearing yung kahapon and the next couple of hearings also April 22 no. Ano yung na-clarify po para sa inyo? Anong mga main points na na-clarify po talaga? Sa akin, number one, na-clarify sa akin yung bigay ng mga pera. Na-clarify sa akin yung pagbigay ng 25 million sa kanya na nakabili siya naman ng mga motorsiklo sapagkat sinabi niya natatago ko pa ang mga dokumento. Natural ORCR yun. Kailangan yung ORCR. Brad! Hindi naman pagka bumili ka ng sasakyan, pagkatapos bumili, itatapon mo yung ORCR. Kailangan yung pag nagpaparehistro ka o ibibento mo yung mga... So, yung pagtago niya ng mga dokumento o ORCR, additional points yun sa kanyang kredibilidad. Sa mga kababayan nating may sasakyan, bumibili na sasakyan, ginagawa ko tayong gago nitong Avanti na to. Ginagawa tayong, si Raulo ka ba? Natatago ko ang mga ORCR niyan. Na-clarify din sa akin yung mga bangko sapagkat nag-take siya ng oath na wini-waive niya ang bank secrecy. So, ibig sabihin nun, talagang i-open ng i-open ng AMLAC yung mga bangkong yan. Then na-clarify sa akin yun. Hindi ibig sabihin, pumirma siya ng bank waiver, meron na kagad yun. Okay na yun. Credible na siya. Ang business ho niyang kidnap with matching a little bit of murder. Yan ang kaso niya. Nangunguha tapos nagpapabayad. Yan ang kinakaharap niyang kaso. Kung meron maglabas-masok na 100 milyon dyan sa bank accounts niya, kukuha na lang kasi kayo ng smoking gun, may kinakaharap pang kaso. Clarify din sa akin, Cheryl, yung... Chiki po, sorry. Chiki. Na-clarify din po sa akin yung sinabi ng COA na dininay nila ang appeal. Oh, yeah. Vice President. Yeah. Pinababalik. Sapagkat binabalita sa social Lahat to, BIR, COA, AMLA, lahat yan nagtutulong-tulungan. Hawak ko, executive lahat yan. Benny Abante, huwag nyo na kami. media na walang tinatawag na kaso sa COA. Pero nakita namin sa COA na talagang in-affirm nila ang perang nagastos. In fact, hindi lang 73 million kundi 375 million. Oo. Although, syempre,
may appeal pa. Pero yung appeal na gagawin ng Vice President would be in the Supreme Court. Yeah. Okay. So, almost, doon sa interview natin ngayon, Kong Benny, nasabi nyo na yung tingin nyo yung mga parang tumatak sa isipan nyo from yesterday's proceedings. Ano po? Pero nagtaka ba kayo na ngayon nagsalita ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang pinatulan or na-offend siya sa lahat ng mga lumabas kahapon at lahat ng mga tingin nyo importanteng natalakay kahapon, ang pinaka na-offend siya ay tungkol dun sa kanyang schooling. Hindi ba kayo na ano doon? Oo. Na nagulat na yun lang ang kanyang pinatulan?